Magandang hapon sa inyo mga ka-farmers. Ang gagawin natin ngayon, mag-a-apply tayo muna ng pesticide or insecticide and then yung fungicide. And then ang gagamitin po natin yan na insecticide, itong I1 insecticide. Ayan. So pwede siya sa lahat ng klase ng halamang gulay. Pwede nyo i-apply. Ang kagandahan ng ating insecticide at fungicide is organic siya. Hindi nakakasama o walang overdose. Kasi bibigla tayo makarinig ng organic na mga insecticide or fungicide. Lalong-lalo sa panahon ngayon is puro synthetic yung mga karaniwang ginagamit ng mga ating mga farmers kagaya ko. So ito po yung i-share ko sa inyo yung organic o pure organic na insecticide. And then pwede natin paghaluin yung fungicide. So isa lang po yung may gawa nito, si FBG1 All Plant Fungicide. Ayan. FBG1 at saka yung si I1 insecticide. So ang timpla po nito, yung measurement, i-dilute lang natin siya sa 16 liters na knapsack sprayer. May tubig na to. And then itong insecticide, pwede tayong gumamit ng 80 to 100 ml. Then ganun din po si fungicide. Pwede tayong gumamit ng 100 ml kada 16 liters. So depende sa pangangailangan din ng ating mga tanim. So tara, i-dilute na natin dito sa sprayer o ihalo na natin. So gagamit muna tayo ng ng takip o yung face mask para ayan. Ano lang yung gagamitin natin ng face mask. Then recommended guys, mag-face mask kayo kung hindi kayo sanay sa mga ganitong uri ng mga insecticide o liquid pesticide at saka yung fungicide muna safety. Pero ulitin ko is hindi po ito nakakasama. Kung malagak naman siya, hindi nakakasama sa kalusugan. So mas maganda rin, mas mainam kasi mas mainam na rin is mag-face mask kayo habang mag-apply or maghalo tayo sa tubig. So halugin lang natin. So itong insecticide, so kung hindi nyo man, dito na lang gagamit tayo ng takip na itong si insecticide, I1 insecticide. So gagamit tayo ng dalawang takip. Ayan, dalawang takip po yung gagamitin natin. Dalawa. Then ganun din po si FBG1 fungicide. Gagamit din tayo ng dalawang takip. So sapat na po yun para sa ating mga halamang gulay pag-spray natin. Ayan, dalawang takip din. Isa, dalawa. Yun. Pwede po sila ihalo. Kasi isa lang naman yung gumawa nito. So combination po siya, si I1 insecticide at saka si FBG1 fungicide. Yun po yung purpose nito. So pwede natin i-apply ito sa mga tanim natin na halaman. Gaya ng ating tanim doon, yung nag-umpisa na umatake yung mga fungus at saka insekto. So mas mainam hapon tayo, sa tuwing hapon tayo mag-apply ng ating fungicide at saka insecticide. Kasi doon nasipaglabasan yung mga fungus at saka yung mga peste sa tuwing hapon. Ayan. Pwede nyo rin haluin to. Haluin natin kuha tayo ng patpat or stick para ma-mix talaga siya. Ano po yung purpose ng ating pag-apply ditong si fungicide at saka insecticide? So prevent po yung cause na dumami or mangitlog yung mga peste, stem borer pa man yan, white fly, fruit borer, shoot borer, is inaatake niya yung reproductive health organ ng mga peste para hindi na sila makapangitlog, or it means nagiging baog sila. Yun po yung purpose itong si I1 at saka si FBG1 fungicide, yung I1 insecticide. Yun po ang benefits or purpose nito
para ma-prevent or mapuksahin yung mga peste, fungus na namamahay sa ating mga tanim. Ayan. So tara, i-apply na natin. Doon tayo mag-apply sa ating tanim na mga talong. Then, tatanong kung paano pa yung direction nito or sa pag-apply na tuwing anong araw bago natin i-transplant, pwede na ba tayo mag-apply. So at least 10 to 15 days old pwede na tayo, or kahit nasa ano pa lang, nasa seedling tray procedure pa lang tayo, diba? Sa paglaki nila is pwede na tayo mag-apply nitong fungicide. So kasi anti-fungus itong si FPT1 fungicide. So apply na natin. So, meron din akong tips mga ka-farmers. Pag mag-apply pala tayo is kailangan hindi lang dito sa may parting plastic mulching. So, kailangan nyo din is gawing sa side by side nila is dapat applyan din. Kagaya nito dyan. So, sabi nga is prevention is better than cure. So, kailan pa natin sila i-prevent kung huli ng lahat. So, nandiyan kasi nagtatago yung mga bakterya. Kita nyo na nagsipagliparan yung mga peste. Ayun. So, gagawin natin is instead na dito lang sa may plastic mulching is gagawin pupuruin na natin siya para ma-secure talaga or ma-prevent natin yung mga peste or mga insekto na namumugad sa paligid. Kagaya nito, ayan o. Yun. So, kitang-kita nyo ha. So, ayan. So, mahirapan sila makadapo niyan pag in-apply na natin ang ating gamot. Ayan. So, ulitin ko mga ka-farmers is organic po itong ina-apply natin. So, kahit organic ito, talagang pinupuksa niya yung mga peste at saka mga insektong namamahay sa ating mga tanim ng mga halamang gulay. So, gagawin natin is uubusin natin to kahit sa may damo, itirahin natin siya. Sana all. Sa damuhan is nagsisipag, nabubulabog sila. Tingnan nyo ha. Yan yung mga peste. Kailangan sa paligid ng ating tanim is ma-prevent din natin sila or ma-applyan.
nasabay yan o naisama sa pag-apply yan is useless din yung pag-apply natin. Kung dito lang tayo mag-apply sa may parting plastic mulching lang, is masasayang yung effort natin mga ka-farmers. So mas mainam na isama natin dito sa may dinadaanan natin, kasi nandyan din yung mga fungus, peste na namumugad na sa ating mga tanim. Ayan na. Ayan. Takbuhan yung mga white fly. Ayan na. So kita nyo naman. Takbuhan sila. It means hindi nila kinakaya yung amoy pa lang itong si FPG1 fungicide at saka si I1 insecticide. Ayan na. Doble natin yan, wala na sila pag dinaanan naman sa dinaanan natin. So dito naman tayo sa kabila. So pag ginalaw natin, nandyan sila, di ba? O yan, nandyan sila yung mga insekto. So kailangan maisama natin yan kung magitan ng ating pag-spray o pag-apply nitong ating yan. Ganun lang mga ka-farmers yung pag-apply nito, at sana may na-share ako sa inyong konting kaalaman o tips para sa ating pag-apply ng, kung mag-apply kayo ng fungicide, insecticide, is kailangan isama natin yung mga daanan ng ating tanim, hindi lang sa may plastic mulching, kasi dito rin sa mga daan is dyan nag-umpisa o namumugad yung mga peste, fungus, bakterya ng ating papunta sa ating mga tinatanim. Ayan.